Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong vlog ni Jojo de Guzman. Medyo na-shock ako sa kanyang title. Sabi dito, Marcos, binastos ang emperor ng Japan. Nakakaya. Diba po? Paano? So, pinakinggan ko yung kanyang vlog tungkol pala sa kultura ng Japan na kasi nagbisita doon si Pangulong Marcos Jr., katabi niya ang Japanese Emperor, naka-sunglass siya. Criticize siya ngayon doon sa sinerch ko sa Google, totoo nga, he is being criticized. Pakinggan muna natin siya. So, nagpunta doon ang Pangulo, hindi man siya nag-research sa kultura ng mga Japanese. Ano ba? Na napunta, inimbitahan sa Japan at kumbaga nagkalat siya doon. Nakakahiya on our part bilang Pilipino kasi i-imaginein mo ang isang leader ng bansa mo pupunta sa isang bansa na hindi man lang mag-research or alamin ano ba ang kultura ng bansang ito. Napaka-imposible naman na hindi mo alam ang kultura ng isang bansa, especially Japan, na alam naman natin na matagal nang meron naman tayong mga bilateral agreements or friendship or ties with Japan. Hindi mo alam kung ano ang kultura sa Japan. Kumbaga, alam mo yun, naging widely criticized daw itong si Marcos Jr. sa Japan ngayon dahil lumalabas na parang hindi parang yan na yung litrato nila. Emperor na yan, naka-sunglass. Japan. Which is kitang-kita dito sa nakikita ninyo ngayon. This is a form of disrespect sa kultura ng Japan. Although patuloy pa rin naman na syempre hindi naman pwede rin na ibalik nila yung disrespect kay Marcos Jr. kasi inibitahan naman nila at kumbaga hindi rin maganda na bastusin din siya dito. So maganda pa rin ang pakikitungan for the duration of the trip ni Marcos Jr. sa kabila ng itong simpleng hindi talaga maganda tingnan. So ito po yung sinasabi natin dito is yung widely criticized daw ito sa community sa Japan, yung pagsusuot niya ng sunglasses. This is the new generation tungsten steel slingshot equipped with. So, ni-research ko nga, sabi dito sa ano ito? Sandali Yung bang yung tawag nito, eye contact, yung maintain eye contact, that because that would show sincerity, honor, or respect sa kausap mo or sa kasama mo, kumbaga. Kaya nga hindi masyado, lalo na sa mga gatherings sa mga formal gatherings, wala ka masyado nakikitang naka-shades sa Japan kasi yan po ay traditional na parang as a form of respect sa kanila. Makikita ninyo, ayan po, kita niyo yung shades niya. Biruin mo, highest respect, kumbaga, ang dapat ipakita mo sa emperor ng Japan kasi ang emperor ng Japan is is a reflection of the totality of Japan. Japanese emperor yan. Highest point of their leadership or form of their country. Makita ninyo, tingnan ninyo. Tingnan nyo naman yan. Yun. Dito Google. Is it true that the wearing of sunglasses or
staged by President Marcos while visiting the Japanese emperor was widely criticized in Japan? Ang answer is yes. President Ferdinand Marcos was widely criticized by online commentators and political critics for wearing sunglasses while meeting Japanese Emperor Naruhito at the Imperial Palace during his May 2026 state visit in Tokyo. While there is no strict legal rule against sunglasses in Japan, they are often associated with looking intimidating or suspicious, and locals rarely wear them casually in public spaces. Critics, primarily on social media platforms like X and YouTube, condemn the eyewear as a breach of diplomatic protocol, arguing that it projected a casual or disrespectful attitude during a highly formal imperial audience. Despite the controversy, the 4-day visit, go, wala na. Ay, nako, yan po. Nakaka-proud po or nakakahiya ba ang ating presidente? Ano ba naman ang Malacanang? Di man lang sila mag-research sa kultura ng ano. Ngayon ko lang din nalaman ito na ganun pala eye to eye contact that reflects sincerity. Wow. Ang ganda ng values ng mga Japanese. Sabi ng anak ko, ilang beses na silang pabalik-balik ng Japan. Hindi sila nagsasawa. Ang nagustuhan daw nila sa Japan, yung respeto, yung ugali ng mga Japanese. Kaya kaming mag-asawa, gusto naming magbisita rin sa Japan. Wala pa lang kaming visa. So, ako naman, hindi ako mahilig magsuot ng sunglass, kaya wala akong problema. Ito, talagang nakakaya. Presidente ka, punta ka, state visit ka, hindi mo alam yung kultura. Wow! The best president we ever had. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang ipatindog nga balay ni Wernel sa natabangan namo og gero nga taga Sitio Kalapat. So mo na ni ang iyang pag-aatopan karon sa tabang nga gero. Mo na ni ang gero nga gitabang nga iatop karon. Bye. Ya pakasata. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Kita nato nga nakatop na gid sila. Mat sa Ginoo sa nagatag sa muugsin. Ang inaot ko nga. Ang Ginoo na ay bala sa iya. Ang inaot ko nga ang nagtabang ani kung parayon pag ang tabang sa mga tao. Kay aron dagan pa yang matabang. So dagan pa nang inahanglan. Kay dagan pa kayo nang inangin. Oo. So pila ni ka bulan nga imong gipatindog nga balay bago pa naatupan? Sa nakabulan, Usa na ka bulan. kaya pag ginatupan. Mm.
tabang nga magkatagugiro di pag hindi matupad kay wala pa'y buwan palitong sing kay kutob ratag kaon. So salamat kayo.